So, ang reading natin ngayon is, buckle up dahil may bago kang makikilala. Alamin natin kung sino itong makilala mo, new friend, new coworker, or business partner, or a friendship, or lover. Ano ko kasing energy ngayon is, paghandaan mong mabuti, or maghanda-handa ka na dahil may bago kang makikilala at darating na siya. Okay? So, I'm sure excited ka na and you are looking forward na makilala itong tao ito, kung sino ba itong darating. A new beginning, a new person, new friendship could be. Alright? So, alamin natin kung sino itong tao ito. Because I'm getting like this will be like a mysterious person. Alright? Alright, spirit guide angels. Yeah. I'm getting like this, there's like a group of people. Nakuha ko yung energy na makakilala mo itong taong ito from friends na ipapakilala sa'yo. Okay? They're going to introduce you from their friends. Or it's like kaibigan ni kaibigan. Parang ganun. So parang, like I said, it could be like, I'm getting like from work. Sa opisina. Wow. This person could be stable. Stable yung finances niya. Yeah. Alaja forms. Charot. Alaja forms yung ano niya, yung pananamit. And mahilig mag-sunglasses. This person, you might gonna meet this person sa city or sa town or kung saan may mga gusali, mga buildings. It could be sa abroad, like sa Dubai, no? Or sa somewhere na matao. Or it's like a New York style. Yeah. I'm getting like this, you might be meeting this person na galing abroad o nagtatrabaho sa abroad. Yung iba sa inyo dito. I'm also getting like, you already met this person. Kaya lang, meron ditong, kilala mo na siya, it just happened recently, but this person doesn't want you to see yung true colors niya, kung sino talaga siya. Hindi siya yung as in na ipapakita niya lahat-lahat or ibibigay niya lahat-lahat. May pagka-misteryoso looks or may pagka-misteryoso siya sa'yo. Or in general, siguro this person is just being so private. Yeah. Yeah, this person is very attractive, good looking, hindi naman sabihin natin, kasi iba-iba yung pananaw natin, ano? Kasi sabihin natin good looking, pero sa tingin ng iba, hindi naman gwapo, hindi naman maganda. Anong good looking doon? Diba? So again, kayo lang po nakakaresunit nito, kapatid. So iba-iba yung pananaw natin sa buhay. Like again, malakas ang dating ng taong ito. Yes. Meron din ako nakukuha na may apartment, nakatira sa apartment ng taong ito. May, even if nasa city, nakatira o nagtatrabaho, itong taong ito ay high standard din. May naipundar na rin siya sa buhay. Or may napag-ipunan na rin siya. Mahilig sa music, ala K-pop. Yeah. Okay. Malakas ang dating ng taong ito. Yeah. Medyo may pagka-misteryoso, yung style niya, yung way niya to approach you. Or in general, yeah. So again guys, as a reminder mga kapatid, itong reading na ito is collective reading. Kunin nyo lang po kung saan kayo nakaka-resonate. Kung hindi naman, then wag lang tayong bitter, ano? Love lang po tayo dito. What else, spirit angels? Paano makilala ng person nila? Okay. There's a new beginning. May babalik na, di ba sabi ko sa inyo, may makakilala kang bagong person. This is like it could be your ex-person, ex-lover, or may magbabalik na hihingi ng pagpapatawad, reconciliation. I'm getting like, magbabalik dahil hihingi ng pagpapatawad or offering you a new beginning. Okay? This person's gonna show you na hindi na siya tulad noon. Ibang-iba na siya. So again, itong taong ito, I'm getting like this person is masking. Ayaw niyang, or hindi man sa ngayon na makilala mo, but soon, this person is coming back. Babalik siya sa buhay mo, kapatid. And like I said earlier, sa beginning,
buckle up dahil itong taong ito ay makilala mo. And this person is like, pagbabalik na siya, ibang-iba na. Iba-iba na yung appearance niya. Sa ngayon siguro hindi pa siya ready, no? Yeah. But then again, in the future, maybe 8 months, 8 weeks. Okay. Yeah. Something about 8. Related to 8. You know what? This month, I'm getting this energy of this person coming back sometime this month. August. Sa buwan ng August, magbabalik yung taong ito. This person is going to approach you. Siguro mahilig ito sa motorsiklo. I'm also getting like magbabalik dahil because naiba yung pananaw niya sa buhay. Yeah. This person wants to help you. Meron kasi dito magbabalik dahil gusto niyang malaman yung pamilya mo, something like that. Or this person could be like a family related as well yung iba. Merong lover, meron namang a family member na magbabalik. Siguro hindi mo na siya nakakausap. Yung iba sa inyo dito, maybe na walang communication with these relatives. But this person's coming back. Parang kasi ditong sorpresa na darating. But then again, this person is coming back in a peaceful way. Walang gulo. Gusto niya lang na malaman kung kamusta ka na, kamusta yung pamilya mo. Yeah. Okay. What else, Spirit Guide Angels? Sino pa itong makakilala ng ating viewers whenever they watch this video? Again, guys, this is a collective reading, general reading. Ito ay para sa lahat. And whenever you watch this reading, timeless po ito. If ever na makikita mo itong video ito in a year from now, 1 month, 2 months, 3 months, or future, you know what I mean? Yes, meaning pag ito ay nakita nyo sa social media or sa YouTube, ano ba yun? YouTube screen mo? Yeah. Or sa Reels. Ano ba yun? Reels pa tawag doon, mga kapatid. Hindi kasi ako masyadong familiar sa mga sa social media. Dito lang. Kasi I believe that you guys needed this message, no? Nag-enjoy din kasi ako pagka ganito eh. I tried my best not to be connected on Facebook. Like my private lifestyle, yung pribadong buhay ko. I try to be like keep it everything in private na lang. Kasi marami na mga bitter sa panahon ngayon, instead of sharing your happiness, kaya lang marami din kasi mga tao ngayon na nagiging bitter na, no. So might as well na I just keep it on my own na lang, privately. My family, kung ano yung mga ganap sa buhay ko, yun na lang. So again, this person, yeah, this person is coming back. Meron dito magre-revenge. Yeah, may magre-revenge sa'yo, kapatid. Oh my God, I'm getting like one of your exes. I'm sorry ha. Meron dito magre-revenge. One of your exes, magbabalik siya. I think I'm getting like energy of, alam ng taong ito na marami ka na nakarelasyon, hindi lang siya na nasaktan mo. I'm getting like, you could be a womanizer, or a chick boy, chick girl, you know what I mean? Chick boy, chick girl. Yeah. Marami ka na nasaktan. So, this person's coming back. I'm getting like, magre-revenge siya, kaya lang, yung revenge niya, ipapakita niya na, I still look good. Maganda, sexy, gwapo pa rin ako. Parang ganon. And then, this person is trying to allure you. This person is trying to, parang, makikipagbalikan sa'yo. No? But this person, behind the scene, meron kasi ditong gusto niyang makita kang masaktan naman. Parang, nasaktan mo ko noon. Humanda ka pagbalik ko. Bibitagin kita sa mga, ang tawag doon, makuha ka sa bitag ko. Then once na mabitag ka na, siya na yung mangiiwan sa'yo. Parang ganun. So, guys, mag-ingat-ingat sa mga ganitong mga revenge, ano? So, if ever na you made something wrong or mistakes from the past relationship,
This time, itama na natin para walang karma. O siguro kung si ex magbabalik, pwede naman na magkaroon ka ng clarity na geto ganyan, hindi ka naging masaya noon. Ikaw nang bahala mag-express ng nararamdaman mo kung bakit nangyari iyon. Para walang revenge na mangyayari. And man as well, wag nyo na sigurong balikan yung mga nakaraan or your ex-person para sigurado na hindi na ito magre-revenge sa iyo. No? Para sigurado na hindi ka masali sa bitag ng taong ito. So, be careful. Yeah. Okay. Alright. Spirit Guardian Diyos, sino itong tao na makilala pa in the nearest future ng ating mga viewers? Four of Swords. Okay, so this is like a sign for you guys na pay attention sa panaginip mo. Baka napanaginipan mo itong taong ito, kasi meron minsan, di ba, pag nanaginip tayo, hindi natin kilala yung taong yun. Yun pala, in the nearest future, makilala mo na pala siya. So, pay attention sa panaginip mo. This person is coming into life. From your dreams into a reality. Hindi lang sa panaginip, magkakatotoo itong panaginip mo. Siguro you are very intuitive, no? Nakakuha ka ng mga ganap sa panaginip or signs, and then nagkakaroon ng reality. Nagkakatotoo. So, pay attention. You will meet this person whenever you see this person through dreams or sa mga visions mo. Yes, itong taong ito ay makilala mo. So, especially if you are very intuitive, psychic. Yeah. Okay. I'm also like getting that you will meet this new person pag once na I'm getting like simbahan. Siguro sa simbahan. You will meet this new person sa simbahan. Okay? Or could be a community. Yeah. I'm also getting like, makikilala mo itong taong ito, I'm getting like a new lover. Pag nagkaroon na siya ng breakup sa past relationship. Or we'll say, this current situation, maybe this person is still in a relationship with someone else. And then, pagka once na hiwalay na sila ng person niya, aalis siya, o mangigibang bansa, this could be you kasi nakukuha ko yung parang the same situation, you and this person. Siguro at this moment, you might be in a relationship, and then once na both of you are free, darating ang panahon na magkatagpo kayo because you two are meant to be. I'm getting like meant to be, soulmate. Yeah. Meron kasi ditong lesson to learn, no? Sabihin natin na hindi ka masaya sa karelasyon mo ngayon, it's because, again, hindi lahat ng nasa in a relationship ay perfecto. Walang perfecto sa karelasyon or sa relationship, May mga trials talaga. So, depende yun, kapatid, sa inyo kung paano nyo i-cope up or i-handle itong sitwasyon ito. But then again, sabihin natin na if you're in a relationship na ikaw itong sinasaktan physically, emotionally, then again, you have to free yourself from this toxic relationship. And then the universe wants you to learn this situation. Anong natutunan mo sa sitwasyong ito? And then in the future, once you are freed, once you meet a new person, if you are ready, pag ready ka na sa new person, then be selective naman. Mag-ingat-ingat kayo kung sino itong pipiliin nyo to be in a relationship. Hindi yun dahil naboboard ka, okay, nakilala ko tong person ito, gusto ko siyang i-date. Talagang, ang lesson dito is dapat in the future or next relationship or friendship, magiging wise ka na sa pagpili ng tao. Yeah. Kasi meron dito mga revenge. Siguro, this is not about just relationship. I'm also getting like friendship here. And family. Babalik. Nasaktan, may nagre-revenge dito. Like again, kung ano yung experience nyo noon, huwag nyo nang hayaan na mangyari pang muli. Even if this person ay babalik.
Yeah. You can make amends, offer clarity, pwede kayo mag-offer ng pagpapatawad na maging okay na kayo para wala nang magsasakitan pa. Yung iba sa inyo dito. Meron kasi dito nakukuha ang energy na it already happened. Experience nyo na ito. You've been in a relationship na nasaktan ka physically, emotionally, mentally. But then again, as a reminder, when you meet this new person na darating sa buhay mo, be selective. Walang problema kung nagiging choosy ka, kung nagiging mapili ka. Dahil nagiging, mas nagiging, na-implement mo na yung pangyayari. I mean, yung sarili mo, may mga improvement na. And that's what the universe trying to tell you, or trying to show you, kapatid. Na mas nagiging matatag ka na. Wais ka na. So once this person is ready to meet you, makilala mo itong taong ito, meron kasi ditong may magbabalik. It's up to you if you want to take this person again. As a reminder, learn your lesson from the past. Friendship, relationship, family members. You don't have to take them back again, but you can be friends with them or make amends, pagpapatawad, no? Forgiveness, para magkaroon ng mas magiging magaan pakiramdam mo. Yeah. Sasabihin natin na it's best na to give forgiveness, no? Para sa lahat, as sarili mo, para hindi mo na habang buhay na siyang magbibigay, ang tawag doon, nagbibigay ng bigat sa dibdib mo. Nadala-dala mo yun forever, no? It's time to give that forgiveness, kapatid. Sa mga taong nasaktan natin, yeah. It's okay to lower that pride kasi hindi lahat na magiging ma-pride tayo. Dapat talaga magiging balanse tayo. Kung ikaw to nakagawa ng pagkakamali, then say sorry. When this person is ready to meet you or talk to you, if ever na magkita kayo saglit sa daanan, then say hi, hello. Wag ka naman magiging bitter din, At least, no, na naging approachable. Forget those past. Kasi kailangan talaga natin ng forgiveness para maibsan itong mga bigat sa puso natin, sa emosyon natin. And I'm also getting marami kayo dito mga viewers ko na you have been through a lot. Mga pagsubok, mga sakit, emotional baggage, yung paghihirap. Yeah. Kaya nga minsan, mas pinili mong lumayo or mag-abroad na lang dahil sa paghihirap. Because you have been through a lot of yung paghihirap sa pamilya, financially. Kaya nga minsan, you are looking forward to meet this new person. Sa ngayon, siguro, wala naman, again, sinabi ko na sa inyo kanina, uulitin ko na lang ulit, it's okay to be selective. Piliin nyo yung tao na stable financially. Especially when it comes to relationship, and marriage. Okay lang. Ako guys, share ko lang para sa akin kasi when it comes to relationship, it's better to be in a relationship na itong taong ito ay may kakayahan. Kaya kang buhayin. Because in the future, what if magiging kayo? Mapapangasawa mo siya. Kasi diba, hindi natin maiwasan na ma-in love din. Ganun talaga pagka nasa relationship ka na, may in love talaga. So at least, itong pinili mo, you let this person in, kaya kanyang buhayin. Alam mo na secured ka. So, dapat ganito din yung iba sa inyo. Na magiging, pipiliin nyo naman yung tao na maging secure ka sa next relationship ninyo. But it's still up to you. Okay? Hindi naman lahat ng advice ay kunin nyo na. Kunin nyo lang kung saan kayo agree. Kung hindi naman, okay lang. Wag lang tayong bitter. Hindi naman akong galit. Alright. So, para malaman pa natin kung sino itong taong ito, yung next person na makilala nyo in the future, or kailan nyo makilala itong taong ito, or itong taong magbabalik. Okay. Spirit guide angels, kailan itong tao na magbabalik sa ating mga viewers? So, we have here 1 month from now. Okay. Whenever you watch this video, this is timeless. Ano pa?
Okay, 12 days or on the 12. And, okay, medyo matagal-tagal pa to 5 years from now. Medyo matagal-tagal pa to. Ito siguro yung tao na currently in a relationship. But then, once na mag-divorce, ano ba yung mag-divorce? Meron, kasi sa ibang bansa, di ba, may mga divorce. So, once na hiwalay na tong taong ito, this person is, you and this person will end up bump each other or magkakilala kayo or magkikita kayo somehow in God's grace, in your guide, spirit guide's way, kung paano kayo magkakita or magkakilala. Yeah. So, again, it's okay to be selective. Itong taong ito. Itong tao na darating na siyang makakatulong sa iyo financially, na siyang magbibigay stability. Yeah. I'm also getting, this person is, na makilala mo kapatid, ay siyang makakatulong sa iyo, makakapagtrabaho sa city. Itong dream job mo. Yeah. It is like a future job mo. Yeah. Okay? Meron kasi itong experience niya na eh. Yeah. May alam siya. Kaya nga stable siya. I'm getting that once you meet this person, kapatid, yung reaction mo na ano siya, yung ano ka na mapapawaw ka sa kanya, sa mga na-achieve niya. It gives you like encouragement na sana ako din. No? And this person is willing to help you out. Kung ano yung mga sekreto niya sa buhay. Kasi meron ditong medyo secretive din siya, no? Hindi siya as in open. Pero, it's okay naman na maging open ka sa kanya na, hey, patulong naman. Anong sekreto mo? Hindi naman lahat-lahat okay lang naman, naintindihan ko. Pero, will you give me any advice kung paano makakaahon sa hirap, kung paano makakarating dyan sa kinakatayuan mo? And then this person who is willing to help you, to show you how to be stable just like this person. No? Like again, sharing is caring. Yeah. So, continue nyo lang din kapatid, to keep yourself encouraged, no? Na, to be surrounded with these new people. Yung mga tao na, it's like, you can look up into, no? Na na ma-encourage ka na sana ako din, sana maging ganyan din ako, sana maging sexy din ako, sana, ma-afford ko rin ito. Like sa mga social media, di ba? Sa mga videos, minsan na-encourage tayo. Most likely, marami kasi mga positive videos na makikita natin sa social media. Especially sa Instagram, kasi lately sa Instagram din ako, nagkakaroon ako ng mga idea, like businesses, something like that. Kayo din mga kapatid. No? So, kung gusto niyo na maging stable kayo, naghanap kayo ng paraan na magkaroon ng trabaho, try to look online. No? Kasi marami din kasi dito na through online, kumikita din sila. Yeah. Okay, that's another clue na makikilala mo also on social media. Through online business or something like that, opportunity na siyang makakatulong sa iyo to magkakaroon ng stable sa iyong finances. Our spirit guardians, let us know who is this person, new person na makilala ng ating mga viewers. Tell us more. Okay. Alright. So we have here negosyante. See? Confirm ito, negosyante. Itong taong ito makakatulong sa iyo na mas mag-improve itong finances mo, na mas maging stable itong finances mo. May pagkamayabang. I'm getting the energy na itong taong ito, yung dating niya ay may pagkamayabang. Nakita niyo naman yung looks niya, di ba? Mapababae o lalaki. Yung reaction mo na, wow, mayabang itong taong ito. Pero again, itong taong ito makakatulong sa iyo. Meron kasi dito na, guys, just as a reminder, don't judge the book by its cover. Kilalanin niyo muna yung tao, yung personality niya. Hindi lang yung sa looks, ano? Guwapo. Itong taong ito, guwapo, may dating. Malakas ang appeal. This is like a new lover, admirer. I'm getting like a distance. Itong taong ito makilala mo, there is a distance from the two of you. Yeah. Mahilig sa alahas. Yes. Itong taong ito mahilig sa alahas. Especially, I'm getting like this person is
who works in somewhere in may mga gold. The energy that I'm getting, may mga gold, no? Basta sa Kuwait or somewhere in Middle East. Yeah, itong taong ito mahilig sa alahas or in general mahilig lang talaga sa alahas ang taong ito. Mistisa, a foreigner looks or talagang ano lang siya, maputi. Itong taong ito maputi, mistisa, mistiso, guwapo, maganda, materialistic. Wow, confirm na ito ah. Ito talaga ay nakapag first card natin, it really describe in to this person, ano? Yeah. So, confirm, materialistic, guwapo, mistisa, maganda, stable, negosyante, mayabang, may pagkamayabang, mayaman, arts, itong taong ito mahilig sa arts. I'm getting like tattoo, mahilig sa tattoo or drawing. I'm also getting this person can also siguro nagdo-drawing dito itong taong ito or nagpe-painting. Nagpe-painting or also baka nagpe-paint din siya sa could be a city, no? Sa buildings or may mga exhibit. Year of the Pig, this person could be Year of the Pig. Or maybe you will meet this person Year of the Pig or something about chart ng Year of the Pig. Sexy. Confirm talaga ito, good looking. Yeah. Guys, again, hindi mo ito makakaligtaan ang taong ito dahil napaka-attractive niya. Sa dating pa lang, malakas na. Makukuha talaga yung attention mo sa kanya. No? So, alamin pa natin kung kailan mo makilala itong taong ito. Nasabi ko na pala, no? 12, number 12, 12 days, 12 weeks. Okay? On the 12, siguro, December, sometime December, 1 month from now, 5 years from now, pinakamatagal sa inyo dito. Meron naman itong ex na magbabalik. I'm also getting like ex-friend or ex-family members na hindi mo nakausap lately. But then again, it's okay to make amendments or forgiveness. So, final message from the universe. Alright, Spirit, God, Angels. Okay, final message. You know what? Before final message, pahabol ko na lang ito kung once na makilala yung person nyo, itong new person, alamin natin kung ano ang intention niya sa'yo. No? Kasi, hindi naman porke gwapo, maganda, mestizo, foreigner, or may pera, no? Na magandang intention. Para mas confirm natin kung anong intention ng tao ito sa'yo. Alright, Spirit Guardian Angels, itong taong new person na darating sa buhay ng ating mga viewers, ano ang intention nila sa ating mga viewers? Meron ako dito nakukuha ang lovers ninyo. Yeah. But alamin pa natin kung anong intention ng tao ito sa inyo. Alright. Okay, balance. Page of Pentacles. So this person wants to offer you help. Itong taong ito ay makakatulong sa iyo, kapatid, sa finances. Karamihan sa inyo dito, finances. Kasi marami din sa inyo dito, you are looking forward for the person na siya makakatulong sa iyo financially. Na siya makakatulong sa iyo na maging stable ang iyong financial, no? So, confirm, itong taong ito ay willing na tulungan ka financially. Yeah. I'm also getting like this person, meron kasi siguro ghosting. I'm hearing ghosting. This person's coming back. Once this person feeling like ready. Pag ready na siya, this person is coming back. Yeah, this person hindi siya sure kung ano yung maging reaction mo, kung tatanggapin mo pa ba siya o hindi na. No? But then again, this person's thinking of you. So, pahabol natin yan. Itong tao magbabalik. So, babalik siya pag once na stable na siya, ready na siya financially, pag okay na yung financial niya. So, again, final message natin sa iyo. Spirit Guardian Angels, final advice for our viewers. Okay. So, again, guys, maganda naman ang hangarin ng ating person ninyo na darating in the nearest future. So, confirm natin na makakatulong talaga siya sa iyo, no? So, we have here, getting to know each other. Di ba? Sinasabi ko, di ba? It's okay to be selective kung sino itong gusto mong makilala, to be friends, to be closer to you, or in a relationship. So, might as well getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So, the more na naging open ka sa person na ito, and open din siya sa'yo, mas nagiging malalim ang inyong relasyon.
ang inyong friendship, ang inyong bonding. So, yeah, once na makilala mo itong taong ito, kilalanin nyo munang mabuti. So, anong tawag doon ano pa bang Tagalog doon? Know more about this person. Alamin nyo mabuti and kung ano yung mga gusto niya, kung anong ayaw niya. Or kilalanin nyo pa siya ng lubusan bago nyo siya, before you let this person into your life. Kasi malay mo, baka masaktan ka lang. Malay mo, sabihin natin, criminal siya. Lalo itong taong ito ay napaka-stranger, ano? So again, stranger danger. Do not let this stranger to endanger you in this, in your life. Yeah. So mag-ingat-ingat, kapatid. Before you meet this, or whenever you meet this person, kilalanin niyo mabuti itong taong ito. Yeah. So hanggang dito na lang, mga kapatid. I love you guys. Sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. And I hope to see you guys in my next reading. Maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa aking any of my tarot reading videos at sa pagsuporta nyo dito sa aking The Star Token Tarot. Na-appreciate ko po kayong lahat dito. I love you guys. Bye!